bago yung ihip kagabi lang. Dahil nga wala sila, pupunta siya doon sa kanyang pinagtatrabahoan. Siguro may kukunin gift check. Dahil sa siguro pinatapos na sila doon sa material na bagay. Kaya lang inisip ko na bakit ipinapak doon sa ating pananampahan. Kaya lang wala naman tayong magawa dahil siguro yun lang ang pagkakataon. Kaya loobin ng Panginoon na bigyan tayo ng sapat na kakayahan na magampanan ang mga bagay na tungkol sa Kanya. Na kanina binanggit natin mga kapatid, at teka, unang-una nga pala doon sa mga patutuo ng mga kapatid ay lalo na doon sa kanilang mga karunatan na kung talagang susumahin mo, ito yung mga pagtawag ng Diyos. Nang banggit ni Sister Melay na nagkaroon ng miserableng buhay sila dahil sa pagkakahiwalay ng kanilang mga magulang. Totoong masakit yun sa isang pamilya. Kung matukoy sana nila na ito pala ay pagtawag ng Panginoon. Na yung bang tipong wala ka ng ibang malapitan. Gusto mong gawin, gusto mong itama pero hindi mo kaya itama. Walang malakas na magagawa. Limitado ang iyong kakayahan sa mga bagay-bagay. Hindi mo kaya ayusin. Hindi dapat maalala mo na may Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na siyang gagawa ng mga bagay na hindi mo kaya. So, nakalimutan natin lumapit sa Panginoon. Siguro, yung mga paalala niya hindi alam ng tao. Maraming tao hindi nakakaalam ng gano'ng mga paalala ng Diyos. Yun, doon sa atin naman, si Brother Benny, ayon doon sa awit, awit 91. Pasahingan natin. Ayun. Ang sabi, simulan natin sa 6. Dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, may dahil sa pag-iba man sa sumisira sa katanghalian tapat. 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Ang sabi ng salot ay hindi lalapit sa iyo. 1,000 man ang magbuwal sa iyong siping, ibig na siping sa iyong tabi. 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Bakit hindi lalapit sa iyo? Ang katapatan ng nagtitiwala sa Panginoon. Ang katatagan ng nagtitiwala sa Panginoon. Ito yung meeting ng chapter 91. Kapag ikaw ay matatag ang iyong pagtitiwala sa Panginoon, gano'n ang mangyayari sa iyo. At nagtitiwala ka sa Panginoon. Ngayon, paano ka magtitiwala kung hindi ka naman mananampalataya? Ang pagtitiwala mo pa yung babaw. Kung wala kang pananampalataya, paano ka lalapit sa Diyos? Paano ka ba lalapit sa Diyos na hindi ka naman naniniwala sa Diyos?
Diba? Kaya kung ikaw ay paniniwala at magdadaan ang iyong pananampalataya, yan ang sinasabi ng Bible. 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping, 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo ang anumang salo. No? May mga pangako ang Diyos na nagtitiwala sa Kanya. Kaya lang, pagdating ng hirap, nagtitiwala sa Panginoon. Pagdating ng wala na yung salot, bali wala naman sa iyo ang Panginoon. Anong klase pagtitiwala meron ka? Diba? May babaw na pagtitiwala. Ayaw ng Panginoon ng ganyan, yung mga paimbabaw. Kaya doon sa tuloy natin yung doon tayo sa unang Korinto 5. Kasi kanina tinalakay natin yung tungkol sa Pasko. Noong unang panahon ni Moises. Paano nila pinagdidiwang yung Pasko. Ngayon dahil sa pagkaalipin na sila ay hinango mula sa pagkaalipin. Kaya naganap yung Pasko. Ngayon, dito naman sa ating panahon, masabi rito sa unang Korinto chapter 5, verse 8, verse 8, sabi, kaya nga, ipanginin natin ang pista, hindi sa lumang libadura, ni si labadura man ng masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang libadura, ng pagtatapat ng katotohanan. No? Sabi dito sa 7, alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo'y maging bagong lipa, na tulad na kayo'y walang libadura, sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay naihain na sa makatuwid bagay si Kristo. No? Yung kordero daw ng Pasko ay naihain na. Ibig sabihin naihain na, kung tayo kakain sa pagkainan, nakain na, kumain na tayo. Tapos na tayo kumain. No? Diba? Ano yung kinakain natin sa Kanya? Tingnan natin sa John 6, verse 53. Tingnan muna natin doon sa John 6, verse 53. Ah, 6. 6 ba yun? 6? 6:53. O yun, mahaba yung 6 eh. Chapter 6 eh. Ito. Sabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. No? Sa 54, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan. At siya ay aking ipapangon sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako'y sa kanya. Kung paano sinugo ako ng Amang buhay, at ako'y nabuhay dahil sa Ama, gayon din naman ang kumakain sa akin, siya'y na may mabubuhay dahil sa akin.
Yun. Naihain na yung Pasko. Balik tayo sa Korinto. Ang kanya raw laman ay tunay na pagkain. No? Naihain na. Nakakain na tayo. Okay, talakayin natin itong chapter 5 na to. Umpisa natin sa verse 1. Ito yung yung tungkol sa kay Pablo. Ito yung kanyang sa Pasko. Sa kasalukuyay nababalita, sulat ni Pablo to sa Korinto, no? Sa kasalukuyay nababalita na sa inyo'y may pakikiapi at ang ganyang pakikiapit ay wala kahit sa mga Hintil. Sabi niya, nababalitaan ni Pablo na sa Korinto ay may pakikiapit at wala kahit sa mga Hintil. Yung klase ng pakikiapit na yon ay hindi man lang niya babalitaan sa mga Hintil. Ito yung mga Hintil, ito yung mga walang paniniwala. No? Ano tong klase ng pakikiapit ito? Naisa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama. Pangalawa, at kayo'y mga mapagpalalo at hindi kayo bagkus ng alumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Sabi, nabalitaan ni Apostol Pablo na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama. Parang isang mahalay, no? At kayo'y mga mapagpalalo at hindi kayo bagkus ng alumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Ang ibig sabihin, para bang nagmamalaki pa kayo. No? Hindi kayo, parang hindi kayo nalulungkot sa nangyayari ito. No? Ibig sabihin ito, sa isang iglesia sa Korinto, yung kanyang pinadalhan ng sulat. Hindi kayo bagkus ng alumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Hindi kayo nangalumbay, hindi kayo nalulungkot, na hindi naman lang ilinda yung ganitong pangyayari para mawala sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Sa 3, sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo, nakatawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa Espiritu. Akin niyang hinahatulan na ang gumagawa ng bagay na ito na tulad sa ako'y nakaharap. Sabihin, wala man ako dyan, pero ang Espiritu ay nandyan. No? Ito, limitado lang ito, mayroong mga ganito. Yung mga walang Espiritu, hindi niya po pwedeng sabihin, sige, pagsimba kayo doon, sasama lang yung Espiritu ko doon. Hindi ganun. Limitado lang ito. Halimbawa, ito katulad ni Pablo, sinasabi niya. Kasi, masinhid yung kanyang concern. Wala man doon siya sa lugar na yun, pero matindi yung kanyang pagmamalasakit doon sa lugar na yun. Kaya, masasabi mo na, yung kanyang Espiritu ay nandun. Kaya akin na hinatulan gumagawa ng bagay na ito, tulad na ako'y nasa harap ninyo. Parang, hinahatulan ko na ang mga bagay nito dyan sa inyo, na parang ako'y nandyan na rin. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nang magkakatipon kayo at ang aking Espiritu nagtaglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang Espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi ba ninyo nalalaman na ang kaunting libadura ay nagpapakumbok sa buong lipa? Alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo'y maging bagong lipa, na tulad sa kayo'y walang libadura. Sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay naihain na sa makatutagay si Kristo.
Kaya nga, ipangilin natin ang pista, hindi sa lumang libadura, ni sa libadura man ng masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang libadura, ng pagtatapat at ng katotohanan. Isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. Tunay nga, hindi ang ibig sabihin ay sa mga mapakiapid sa sanlibutan ito o sa mga masasakit at sa mga manlulupig o sa mga mananamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat kung gayoy kinakailangang magsialis kayo sa sanlibutan. Datapwat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid o masakit o mananamba sa Diyos-Diyosan o mapagtungayaw o manglalasing o manglulupig. Sa gayoy huwag man lamang kayong makisalo, sapagkat ano sa akin ang humatol? Sana nga sa labas? Hindi baga kayo nagsisihato sa nga sa loob? Datapwat sa nga sa labas ay Diyos ang hahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Ano? Parang sabi niya sa number 5, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang Espiritu ay maligtas sa araw ng paghukom. Ibig sabihin nun, ang kanyang sa ikawawasak ng kanyang laman, ibigay siya kay Satanas para bang maparusahan siya. Parang gusto naman ni Pablo na alisin niyo sa inyo iglesia yung mga ganyang klaseng tao. Para pag nasa labas siya, maparusahan siya ni Satanas. Ibigay niyo siya kay Satanas. No? At kapag nakakay Satanas na siya, ano-ano pahirap ang kanyang aabutin. At bandang huli ay magsisi siya. At kapag siya ay nagsisi, magbabalik daw siya sa Panginoon, hihingi ng tawad upang ang kanyang kaluluwa ay muling maligtas. Yan sabi, hindi mabuti ang inyong pagmamapuri, hindi ba ganyo nalalaman na ang kaunting libadura ay magpapakubo sa buong limpak? Para bang sinasabi niya, yung libadura kasi ang tawag dito, ito yung sa ating panahon, ito yung pampaalsa ng tinapay. Pag ang isang arena, hinaluan mo ng pampaalsa, ay magpapago ang kanyang ayos. Hindi na siya puro, kundi ano na siya, ampaw na siya, may halo na siya. No? May halo na siya. Kaya ang sabi rito, alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo maging bagong limpak na tulad sa kayo walang libadura, sapagkat ang kordero ng Diyos na Pasko ay naihain na sa makitong bagay si Kristo. Kasi nga naman, pagka sa isang iglesia ay may nakahalong masama, ito yung libadura, yung masama. Meron bang isang tao dyan o dalawa, maraming mahahawa dyan. Kumbaga sa isang kain na kamatis ay may halong bulok, mabubulok lahat. Nakakahawa ang kasamaan. Bakit? Sasabihin, pwede pala rito yung nakikiapid Gagayahin ko na rin. Bakit si ganito? Nakiapid, di man lang sinawang. No? Gagayahin. Ang nais ng Diyos ay maiharap sa Kanya ang iglesia na walang batik banal. Walang batik na kasalanan.
Yan ang nais ng Diyos. Kaya, ang nais ng Diyos ay mawala yung kasalanan sa loob ng isang iglesia. Kaya ang doon sa kanin ninyo ang ibukod ninyo ang libadura. Kaya sabi doon sa lumang tipan, ang kumakain ng tinapay na may libadura ay alisin ninyo sa Israel. Ihiwalay ninyo. Bakit? Kasi pati kayo mahahawa sa kasamaan niya. Ihiwalay ninyo. Baga sa kaharian ng Diyos, hindi po pwede yung masasama. Hindi pwede yung mga makasalanan sa kaharian ng Diyos. Kaya kung mayroong makasalanan sa loob ng iglesia, ay huwag kayo matuwa. Alisin ninyo yan. Baga pwede nyo husgahan yan. Ngayon, alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo'y maging bagong limpa. Yung bagong limpa. Alisin ninyo ang kasamaan sa inyong pagkatao upang kayo'y maging bagong tao. Amen? Natulad na kayo'y walang libadura, na kayo'y walang mga kasalanan. Sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay nahihain na. Kinain na natin yung mga salita ng Diyos. Yung katawan ng Diyos. Yun lang kanyang laman. Siguro magtataka sa inyo. Nakakain ba yung katawan ng Diyos? Tingnan na natin sa John 1:1. So, anong sinasabi po sa talata? Nakita na? Pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasama sa Diyos. Sumasama sa Diyos. At ang berbo ay sa Diyos. Ano ko dito? Ano ba yung berbo? Word. Salita. Nang pasimula siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. No? Ngayon sa verse 14, basahin sa verse 14. At nagkakatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kalwalatian. Kalwalatian gaya na sa bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Ang berbo, yung salita, at nagkatawang tao ang berbo. Sabihin, yung salita ay nagkatawang tao. At tumahan sa gitna natin. At nakita natin ang kanyang kalwalatian. Kalwalhatian gaya ng bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Yung berbo ay nagkatawang tao, yung salita ay nagkatawang tao. Kaya hindi literal na kinakain natin yung katawan, yung laman, kundi yung nagkatawan, yung salita na nagkatawang tao. Yeah. Kumain tayo ng salita, ibig sabihin, naaralan na tayo. Naaralan na tayo. Marami na tayong talatang. Busog na tayo sa bawat talata. Pero bakit makasalanan pa rin tayo? Diba? Yun. Sapagkat ang kordero ng Pasko ay nahihain na sa makatwid bagay si Kristo. Nahihain na siya. Kinain na natin siya. Dapat hindi na tayo nagkakasala. Tayong nasa loob ng isang iglesia, dapat
wala nang mga kasalanan. Yung libadurang sinasabi ay hindi na natin kasali kasama. Yun ang ibig sabihin. Na ang Diyos ay nahabag sa atin. Ipinadala niya ang kanyang buktong na anak upang alisin tayo sa pagkaalipin ng kasalanan. At naihain na nga. At pero bakit nagkakasala pa tayo? Ang sabi ni Pablo, alisin nga ninyo ang libadura upang kayo maging bagong limpak. Maging bagong tao. Ano yung bagong tao? Pag ikaw ba'y nagkakasala pa rin, masasabi mong bago ka. Andiyan pa rin yung libadura sa'yo. Kaya yung libadura, ang sabi ng sa lumang tipan, alisin ninyo sa bayan ng Israel ang kumakain ng tinapay na may libadura. Ibig sabihin, ang nakikiapit sa kasamaan, alisin sa inyong hanay. Amen? Kaya nga, ipangilin natin ang pista. Diba? Hindi sa lumang libadura. Yung luma, ano ba yung lumang libadura? Yung ating lumang kasalanan. Hindi si libadura man na masamang akala ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang libadura na karapat-dapat ng pagtatapat ng katotohanan. Kapag tayo'y kumakain ng tinapay na walang libadura, andyan na yung ating pagtatapat at ang katotohanan ay nasa atin. Amen? Isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. Ito yung emphasize dito na libadura. Na yung libadura ng mabubuti ay inuwala yung masasama. Diba? Yung libadura, lahat pag ang isang tinapay na may libadura, ang isang iglesia na nahaluan ng masama. Sabi, ang konting libadura ay nagpapakumpo ng buong limpak, nakakahawa ng marami. Sabi ay sinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. Tunay nga, hindi ang ibig sabihin ay sa mga mapakiapid sa sanlibutan ito. Sabihin, kung sa Balasano, hindi mapakiapid sa sanlibutan ito, hiwalay na natin yan. Hayaan natin sila. Ang tinutukoy dito ni Pablo ay sa loob ng iglesia. O sa mga masasaking na mga manlulupig, o sa mga malalamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat kung kayo'y kinakailangan magsialis kayo sa sanlibutan. Umalis tayo sa gawa ng sanlibutan. Kasi dito pa rin tayo nakatira eh. Paano tayo alis dito? Saan tayo pupunta? Ibig sabihin na nun, umalis tayo sa gawin o gawa ng mga taong nasa sanlibutan. Ano yung sinasabi? Mga mapakiapid, mga masasakim, mga manlulupig, o mananamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat kung kayo'y kinakailangan magsialis kayo sa sanlibutan. Kung kinakailangan magsialis kayo sa sanlibutan, yung sabi niya. Tatapot, sinusulatan ko nga kayo na huwag kayo makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid o masakim o mananamba sa Diyos-Diyosan o mapagtungayaw o manggalasin o manlulupig. Sa gayoy, huwag man lamang kayo makisalo. Hindi makisalo, huwag man lang. Kapag daw meron tayong mga kapatid na alam nating masama, tiwalag natin yan. May makisalo man sa kanya, huwag natin yun. Kasi pag nakikisalo tayo sa kanya, parang okay lang sa atin. Parang tanggap natin yung kasamaan niya. Yun ang nais ng Diyos. Kaya nga tayo kinahapagan para hanguin tayo sa pagkaalipin sa kasalanan.
Kaya patuloy natin ipinagdiriwang ang Pasko. Amen? Yun ang buod na hindi naiintindihan ng marami. Kaya lumalala ang sitwasyon. Kaya anong ginawa ng Diyos? Nagpahintulot ng maraming salot. Yung dengue, hindi ba salot yun? Yung mga baha, yung mga lindol, na hindi man lang tayo napipilan. Kaya nagbigay siya ng ultimatum katulad ng ginawa niya sa Ehipto. Na pinatay ang mga Ehipto, lahat ng mga pangalay, maging mga hayop. At hindi na kasing katulad noon. Kasi sa loob ng Ehipto yun. Ngayon, buong sanlibutan na. Mas malala ngayon. Kaya mga kapatid, namnamin natin kung ano ibig sabihin ng Pasko. Sabi ni Pablo, sapagkat anong aking pumatol, sana nga sa labas. Hindi baga kayo nagsisihatol na nasa loob? Hindi niyo ba inaatulan yung nasa loob ng iglesia? Wala akong paki doon sa mga nasa labas. Sabi ni Pablo, wala daw siyang pakialam doon sa mga nasa labas ng iglesia. No? Tatapwat sa nasa labas ay Diyos ang hahatol. Oh. Ang nasa labas daw, yung mga taong gumagawa ng kasamaan sa labas ng iglesia, ay hindi niya pinakikialaman, hindi niya hinuhusgahan, dahil ang Diyos ang hahatol sa kanila. Yan ang ibig sabihin. Datapwat sa nasa labas ay Diyos ang hahatol. Oh. Kaya alisin nga ninyo sa inyo ang masasamang takot. Yun ang sinasabi ng pagkain ng tinapay na walang lipadura. Amen? Kaya bigyan natin ng halaga ang mga bagay nito na pinipagdiriwang natin ang Pasko. Kailangan nakabihis tayo pagkakain tayo ng tinapay na walang lipadura. Nakapangiyapak, ibigtis mo yung ano-ano. Yun ang ano sa kanila eh. Kasi yung mga damit sa kanila nung araw, parang ano lang, parang bathroom. Malapa lang. Tapos pag nagkabigtis na, ano na yun. Kaya na, yun yung pinapanood natin sa teleserye ng mga Koreano. Ng mga damit nila, yung mga mahaba. Tapos may bigtis lang. No? Nakabigtis, tapos nakapanyapak, nakasapatos. Tapos may tungkod. Yung tungkod, yun yung katuwiran. Dala-dala mo ang katuwiran ng Diyos. Ano sabi doon sa awit 23? 23 ba yan? Yan. Sa 4. Yun, sabi rito, oo, bagamat ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutan kasamaan, sapagkat ikaw ay suma sa akin. No? Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Oh. Yung tungkod, pwede niyang gawing pamalo. Pero yung tungkod, the same time,
ay pwedeng gawing katwiran. Yung nag-aliw sa kanya, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Ano nag-aaliw sa kanya? Yung ibig siyang maaliw ng tungkod lang. Oo. Yung katwiran ng Diyos, yun ang tungkod, parang scepter ng Diyos, yung kanyang kapangyarihan. O yung simbolo ng kanyang katwiran. Scepter. Kaya yung tungkod ay simbolo ng katwiran ng Diyos. Kaya tayo haharap daw tayo sa pagkain ng tinapay na walang lipadura, na nakabihis, at dala-dala natin ang katwiran ng Diyos. Amen? Kaya yung binasa natin, na marami kumakain ang tinapay. Ano sabi ni Pablo doon sa Korinto 11? Korinto 11. Unang Korinto 11. Yung yung pagkain nila ng tinapay, yung huling hapunan. Kita niyo na yun? So, 25. Sa 20. Sa 23, yung pagkain. Ang sabi rito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binigay ko naman sa inyo, ng Panginoong Hesus, ng gabi siya ay pagkanulo ay lumapot ng tinapay, at nang siya ay makapagpasalamat ay kanya pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan at pinagpuputol-putol dahil sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinabi, ang saro ito'y siyang bagong tipan ng aking dugo, gawin niyo ito sa tuwing kayo'y nagsisino sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay nihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya ang sino mang kumain ng tinapay o minom ng saro ng Panginoon na hindi nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Yun, may babala, no? Sa 27 ay isang babala na. Sabi, kaya ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan ng dugo ng Panginoon. Tatapot siya sa atin ang tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at inom ng saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Yun. Yun ang sinasabi ng tungkol na katwiran ng Diyos. Kaya pag ikaw ay kumakain ng tinapay, yung katwiran ng Diyos ang daladala mo. Kapag ikaw ay kumain ng wala ka sa katwiran, sabi niya rito, kaya sino mang kumain ng tinapay, uminom ng saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatapot siya sa atin ang tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom ng saro, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hapon sa kanyang sarili. Sabihin, kapag wala ka sa katwiran, kumakain ka ng saro at katawan at saro, ay
Umiinom ka ng kumakain ng hatol. Kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon, kailangan seryoso ka dyan. Kaya ang sinasabi sa lumang tipan, kapag kumain kayo, ganito ang inyong gagawin. Ibigkis nyo ang inyong sinturong, isuot nyo ang inyong panyapak. Kung nakakihis kayo, at hawakan ninyo ang inyong tungkod. Ano ba yung tungkod na yun? Bakit sinabi yun doon sa salita? Yun ay tungkod ng kapiliran ng Diyos. Dahil dito, marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin at hindi kakaunti ang natutulog. Katapwat kung ating ikilalanin ang sarili ay hindi tayo kakatulan. Kaya, yun lamang po mga kapatid. Kaya maraming salamat sa ating ito. Loobin ng Diyos na ating napag-aralan at ang ating napagbilay-bilay ay ating maisabuhay sa pagdiriwang ng ating Pasko. Maraming salamat. Magandang tanghali. Purihin ang ating Panginoon. Oh, sige. Kasi yung magka-tights.